Sa tindi ng init, talaga namang nakakauhaw. Ang go-to refreshments po ngayon, sa akin tubig lang. Ikaw, ano sa'yo, Susan? Oo, tubig lang ako. Kasi pagka umiinom ako ng matamis, para mas lalo ako naiinitan eh. So, tubig lang ako, malamig na tubig, ha? Ang halaman naman na madalas sa Kuya Kim na nakikita lang sa disyerto, aba, ginawa na rin sahog, pansahog sa smoothie? Ba? Aba, yan ang kwentong inalam ni Bon Aquino. Ang mga cactus dito hindi lang dekorasyon o koleksyon. Pinararami ito ni Dan para gawing regado sa smoothie at pizza. Ang cactus hindi na lang pang display sa La Trinidad Benguet, panglamang tiyan na rin daw. Madami pong edible na cactus and succulents po. Katulad ng agave, kung saan galing yung tequila drink at saka yung agave syrup at yung mezcal drink na sikat sa US ngayon. Sa farm ni Dan, kahit fresh cactus pwedeng matikman. Nababasa po namin na very good for the health po pala sila. Nung dumadami na po ang aming bisita, naisip po namin i-incorporate sa aming mga snacks and pizza yung mga cactus na meron din kami dito sa farm. Meron kami yung cactus smoothie na biniblend po namin yung opuntia. Very good for the digestive tract po. Sa paggawa ng pizza, lalagyan ito ng pizza sauce, cheese, bacon at ground meat. Sasamahan pa ito ng olives, mushroom, bell pepper at ang hiniwang cactus. Pati ang ilan nilang inumin, nilalagyan na rin yan ng cactus. Para siyang lasang okra po. Limey po siya. Lasang lang, gulay na hindi strong yung taste niya. Dapat alam mo na ang variety ng nopales o prickly pear cactus ay kilala sa matutulis nitong spines at mukhang piniping tangkay. Yung texture niya po malambot, pag hindi masyado naluto, crunchy din po siya. And may konting pagka-slimy katulad ng ibang vegetables like okra or bell pepper. Agave extract na matamis, para siya po yung magiging syrup at pampalasa sa lemonade namin. Yung iba, pinipickle namin. Yung iba, minamarinate po namin. Maraming nutrisyon ang pwedeng makuha sa pagkain ng cactus ayon sa nutritionist na si Julian Catabas. Ang cactus ayon sa mga pag-aaral ay mataas sa calcium at magnesium na nakakatulong sa pagpapatibay ng ating buto at maaari din itong maiwasan kung ano man yung nakakapagsira ng ating buto. Mataas din ito sa potassium na nakatulong sa maayos sa pag-contract ng ating muscles gaya ng ating puso. Good source din ito ng vitamin C na nakakapagpalakas ng ating resistensya. Pero wag daw agad pipitas at kakain ng cactus lalo na kung hindi pamilyar dito. May iba't ibang species ng cacti na hindi pwedeng kainin dahil nakakapagdulot ito ng diarrhea o iba't iba pang issue sa ating tiyan. Dahil ang cactus, maaaring kainin ng raw, kinakailangan lamang na tanggalin muna ang spikes o ang tusok-tusok nito at hugasan maigi. Pag ito naman ay lulutuin, pwedeng pakuluan. Sa pangongolekta, nagsimula si Dan hanggang sa nakapagtayo ng cactus farm. Kung tumagal, nakita po namin na malaki yung demand online. Nag-start po kami ng online business, nag-package ng plants at lumaki po yung aming capital at naisip po namin na gumawa ng production area. Sumubok din siyang mag-alaga ng iba pang variety nito. Gustong mamasyal yung mga collectors at buyers namin dito sa farm, kaya unti-unti namin ginawang tourist-friendly yung farm. Sa dami po ng mga cactus varieties, unti-unti kaming namili sa iba't ibang parte ng mundo, from Mexico to USA to Spain to Thailand. Mas naengganyo raw si Dan na magparami ng cactus dahil hindi raw ito mahirap alagaan. Madali lang po mga cactus, konting dilig lang every week, tapos buhaghag na lupa, sufficient na araw lang, at least 4 hours every day. Ang mga cactus po, mabubuhay sila ng kahit ilang buwan ng walang dilig. Sa mga pinanggalingan nila, maabot ng 4 months, 6 months na napakatuyo yung lugar, tapos limitado lang yung dilig. Nakilala bilang dekorasyon at koleksyon ang mga cactus. Pero kapag napag-aralan at binigyang pansin, pwede palang maging masarap na pagkain. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.